Jab in a straight from Jaber. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Ngayon ay kilalanin natin itong bagitong Pinoy na gumulat sa mga Hapon at gumagawa ngayon ng ingay doon sa bansang Japan. Na kahit itong si Naoya Inoue ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita matapos patulugin itong ating kababayan ang mga Hapon niyang kalaban. Ang tinutukoy nating boksingero ay walang iba kundi itong si Kenneth Liover. Ang batang ito ay nagmula pa sa probinsya ng Cavite. Bata pa lamang itong si Kenneth Liover ay batak na siya sa pagtatrabaho sa bukid dahil isang magsasaka ang kanyang ama. Kaya naman dahil sa hirap ng buhay ay napilitan itong pasukin ang mundo ng boxing. Kaya noong taong 2020 ay pinasok na nito ang pagiging isang profesional na boksingero. Sa edad lamang nito noon na 17 taong gulang. At noong nakaraang taon, sa unang pagkakataon, ay lumipad na ito doon sa bansang Japan para tanggapin ang hamon sa kanya ng isang Japanese champion na si Tulio Di Canarudo, na isang undefeated na may nakakatakot na record na 12 wins with 10 knockouts at wala pang talo. At dahil marami na rin itong tinalong mga boksingerong Pilipino, kaya naman mataas ang kanyang kumpiyansa na gagawin niya lang din lunchbox upang pataba ng kanyang kartada itong ating bida. Gayunpaman ay hindi nagpatinag dyan ang ating kababayan dahil meron din itong napaka-impresibo at perpektong record na 13 wins with 8 knockouts at wala pang talo. Kaya naman narito at balikan natin kung papaano ginulat ng ating pambato ang hambog na Hapon na boksingero. Okay mga idol, ito balikan natin ang naging laban nitong si Kenneth Liover doon sa bansang Japan kontra dito sa Hapon na si Tulio Di Canarudo, ang undefeated boxer na pambato ng mga Hapon. Dito nagsisimula ng round 1. Ang ganda din talaga ng stance nitong si Kenneth Liover dito, no? Kaliwete, grabe. Umatake agad si Kenneth, oh. Agresibo. Lo. Bigig, ang ganda ng ang bilis ng uppercut, men. Mukhang nagulat din yung Hapon, ah. Nasindak yung Hapon dun sa bilis ng suntok ni Kenneth. Bigig. Sabi ni nung Hapon, halika sige, sugod. Ang bilis din ng footwork nitong batang to, no? Ayun, no? Parang Manny Pacquiao talaga, no? Bigig! Wala, overhand na kanan, lakas! Bigig! Sinundan pa, ayun! Bagsak! Isang overhand na kanan, dun siya, ay, overhand na kaliwa, dun siya nahilo, men! Ay, wala na, tinigil na agad, grabe! Isang round lang po. Wala pa ata isang minuto yun, ah. Grabe, bagsak agad, men. Ang bilis ng kaliwa nitong si Kenneth, grabe. Nung tinamaan niya ng kaliwa, doon na nahilo, tapos sinundan pa niya na magkakasunod na combination. Ayun, bagsak yung Hapon. Ito yung replay mga sir, tignan natin. Paano niya, ayun, grabe yung overhand na kaliwa. Hindi nakita ng Hapon yung overhand na kaliwa ni Kenneth. Hilo. Tapos sinundan pa na magkakasunod na combination. Ito nyo. Ayun, kaliwa. Tapos overhand ng kaliwa. Ayun, dun na hilo. Pagkatapos, sinundan pa niya ng kaliwa. Tapos kanan. Yun, bagsak. Grabe at sobrang nagulat ang mga Hapon sa ginawa ng ating bida. Na kahit itong si Naoya Inoue ay hindi makapaniwala sa nangyari. Dahil sa unang round pa lang, ay tinapos na ng ating kababayan ang kanyang kalaban. At nang dahil sa kagustuhan ng mga Hapon na makabawi sa kahihiyang sinapit ng isa nilang kababayan, ay narito, ilang buwan lamang ang lumipas, ay pinalipad nila muli itong si Kenneth Liover doon sa bansa nila.
upang tangkaing ipakain na naman sa isa pa nilang malakas na kababayan. At ang sinasabing boksingerong ito ay mas malakas pa raw doon sa unang tinalo nitong si Kenneth Louver. At nasisiguro umano ng mga Hapon na sa pagkakataong ito ay makakabawi na sila at paiiyakin din nila itong ating bida. At ang sinasabing mas malakas na makakalaban niya ay walang iba kundi itong Hapon na si Keita Kurihara, ang defending OPBF Bantamweight Champion. Isa itong matibay na veterano at kilalang knockout artist at marami ng mga boksingerong Pilipino ang nabiktima nito. Meron itong nakakatakot na record na 19 wins with 16 knockouts at may isang talo lang. Habang ang ating bida ay meron din namang impresibong kartada na may 14 wins with 9 knockouts at wala pang bahid ng pagkatalo. Ngayon ito, balikan natin itong pangalawang naging laban ni Kenneth Louver doon sa bansang Japan, kung saan nakalaban niya itong defending champion na si Keita Kurihara. Gaya ng una, ito agresibo na naman si Kenneth sa pagsisimula pa lang ng bell ay pagsisimula pa lang ng round. Ganda talaga ng stance ng batang to. Kaliwit eh. Ang ganda din talaga ang bilis din talaga ng footwork nitong si Kenneth, tingnan nyo. Biglig, ang ganda ng counter na right hook na yun. Sinalubong ni Keita Kurihara no? Yun, kaliwa, tumama. Ang ganda ng footwork. Sheesh! Yun, sayang, di umabot yung uppercut na counter niya. Ang ganda ng counter, sayang, di tumama yung right hook. Parang batang Manny Pacquiao talaga yung galawan niya, no? Kaya lang tingin ko mas skilled itong batang to kaysa kay Manny Pacquiao kaysa dun sa batang Manny Pacquiao. Kaya marami pang i-improve tong si Kenneth, bata pa eh. Yun, naka-counter ng kaliwa. Yun! Tumama yung mga combination ni Kenneth. Ayun! Sulit na kaliwa. Bagsak si Keita Kurihara. Hindi niya nakita yung kaliwa na yun, men. Ang bilis. Hilo. Nako, yari ka. Tatapusin ka na ni Kenneth. Bigig! Wala ka! Pinaulanan niya ng magkakasunod na kombinasyon. Bigig! Kaliwa! Kanan! Bong! Overhand na kaliwa! Bagsak na naman! Yes! Grabe, sobrang hype ng batang to. Wala ka. Wala, hilo na yung si Keita Kurihara. Hilo na, mga sir. Bigig! Isa pang kaliwa na sulit! Tapos ang laban! Grabe. Solid ang batang to. The future world champion ng Bantamweight Division, Kenneth Louver. Grabe. Grabe naman. At kagaya sa inaasahan, ay maaga na namang tinapos nitong si Kenneth Louver ang kanyang kalaban sa loob lamang ng unang round. At heto na nga, nakuha na nitong ating bida ang pinaka-inaasam-asam niyang kampyonato mula dito kay Keita Kurihara. At ngayon ay mas lalo pang umangat ang pangalan niya sa listahan ng mga top rank contender dito sa Bantamweight Division. At paniguradong hindi na rin magtatagal at isasabak na rin ito sa mga Hapon na World Champions dito sa Bantamweight Division. Pero kayo ba mga idol? Anong masasabi ninyo dito sa batang si Kenneth Louver? May pag-asa nga ba siya na manalo ng isang pandaigdigang kampyonato at maging isang world champion sa hinaharap? Mag-iwan lamang kayo ng inyong opinion at komento at ating pag-usapan. At kung gusto mo ng mga ganitong video, ay huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videong
katulad nito. Maraming salamat mga idol.